Hello po, good morning, good morning, good morning. Welcome po dito sa aking channel, Double B Farm. Okay, meron na po tayong video sa aking magandang nabili na lettuce seed. Kung saan po ay maganda talaga ang germination, yung tubo sa aking seedling tree. Ako po ay follow up po. Dati yung aking video, yung sinundan dito ay hindi ko po napakita kung gaano kaganda yung seedlings, no? Na kung saan po ay nagmalaki ko na maganda talagang klase yung seeds po na nabili ko. Yung video ko po saan ay pinakita ko yung magandang tubo ng lettuce, yung nandiyan po sa aking table, no? Dito sa hydroponic system, no? So, ito na po yung seedlings na kung saan po ay magtatlong gabi pa lang po. Ngayon ay tatlong araw din. So ito na po ang mga napunla ko, tatlong gabi na nakaraan. Ito pa ipakita ko itong aking seedlings. So yan na po. Tatlong gabi pa lang po yan. Okay? At pangatlong araw ngayon kung saan po ay ang ganda po ng tubo. Mayroon po talagang uniformity. Dito lang po ako punla dito sa aking seedling tree. So ganun po ako magpunla. May usually apat-apat po ito bawat butas nito. Yan, apat. So yung iba ay tatlo yung tumubo. Ito tatlo din. At ito tatlo. Pero karamihan po ay apat-apat talaga. Yan. So ang ginawa ko po dito nung nagpunla po ako ng gabi, hindi ko po nilagyan ng tubig dito sa lalim. Walang nutrient solution po dyan. Iniispihan ko lang po ng tubig dito. 2 beses sa isang araw. 9 o'clock in the morning and 3 o'clock in the afternoon. No? Sa unang araw at sa ipangalawang araw. So pag tatlong gabi na po, so nilagyan ko po ng tubig dito kasi mayroon na pong tumubo na tulad nito kalaki. Ito may nahuli po dito. Mayroon na pong tumubo na ganito kalaki. Ito may mga huli. May talaga yung mga medyo nahuli. Kasi itong mga nahuli po ay parang mababaw lang po yung paglagay ko. Hindi po nakalibing. Kasi nilibing ko po itong mga seeds na ito. So mayroong lumalabas po nung pag-spray. Kaya medyo huli yung iba dito. Kasi pag 2 araw, doon ko na po nakita nung lumalabas. At ibinaon ko uli po. Medyo nahuli itong iba. Pero konti lang naman. So ipangatlong gabi po kahapon, doon na po ako naglagay ng tubig na mayroong nutrient solution na kalahati, no? Isang tabo na tubig na nutrient solution, mix ko po doon sa walang mix na nutrient solution na isang tabo din. So 2 tabo po ang lagay ko dito, half strength ang kumbaga. At ngayon po ay nilagyan ko ulit ng tubig ito. Yan. Isang tabo lang na mayroon pure na po na nutrient solution o pag full strength na. So ganito po ang aking system na kung saan po ay patuloy na nagtatanim ako ng lettuce sa hydroponics. Ganito lang po, kasimple. Gamit po ay plastic cups at itong number 2 na PVC pipes. So ang size po pala nitong plastic cups ko ay 6 ounce po. Hindi na po ako gumagamit ng 5 ounce kasi yung 5 ounce po hindi pwede dyan sa type A ko. Mabaon talaga siya at sasabit po dyan sa may bunganga ng mga butas dyan yung 5 ounce. Pero itong itong 6 ounce, itong 6 ounce po ay tamang-tama po dyan sa number 3 na PVC pipes. So, tamang-tama lang po ito. Kaya yung mga huli kong binili na mga plastic cups ay 6 ounce na po talaga. Yung dati na mga 5 ounce ay nasira na din. 2 years, after 2 years, nasira na po yung plastic cups na laging na-recycle. Ito na po kalaki. Itong napakita ko na yung video po, mga 3 araw nakalipas. Magandang lettuce sa tag-init. So ipakita ko pala kung kahit tag-init po ngayon, talagang mainit po, lalo na sa tanghali. Kahit alas 11 na po, na kung saan ay minsan makalimutan ko na maglagay ng yung seed net po dyan sa taas. So hindi pa rin po nalalanta itong aking mga lettuce. Maganda po talaga ito, Lolio Bayunda. So ang ginawa ko pala, parang hindi po masyadong mainit dito sa loob, ay yan, meron po akong hose dito. So binabasa ko po itong aking itong lupa po dito sa lalim. Yan, basa pa po sila kasi kagabi diniligan ko ito.
So maya-maya po ay diligan ko naman ito. So maganda po kapag basain ang lupa dito sa ilalim kasi magkaroon po ng magandang sa buong araw, maiinitan itong lupa na ito, mag-dry out sila kapag masyadong mainit. So siyempre yung reflection po ng lupa na mainit ay dito din sa loob. Samantala kapag basa po ang lupa, mainitan itong lupa, ay mag-moisture po yan. Yung basa po ay madala sa hangin. So dito pa rin sa loob po greenhouse papunta, kaya magkaroon ng magkaroon po ng magandang humidity dito sa loob. Ibig sabihin po na hindi masyadong mainit kasi yung basa po na lupa ay mag-produce ng moisture, idala sa hangin yung tubig, no? Kasi lahat pong bagay na nababasa at mainitan ay mag-moisture po yan. So yan ang nagbigay ng humidity, no, sa ating paligid. Dati hindi ko po ito binabasa kapag yung palayan dyan sa gilid po ay mayroong tubig. Kasi yung lupa po mag-absorb ng tubig galing sa paligid kahit dito sa loob po ay nababasa pa rin, no, kapag may tubig dyan sa may palayan. Ngayon ay tag-init. Grabe ang init po. Tindi ng init ngayon ay yan, walang talagang matutuyo po ang mga lupa. Diyan nga sa mga tabi ng kalsada, yung malapit sa simento ay dry na po yung mga grass. Po, yan po ang aking video. Salamat po sa panonood. God bless and bye-bye.